Sabi nila, love moves in mysterious ways. Yung tipong wala tayong kaalam-alam pero gumagawa na pala ng paraan ng tadhana para mapalapit tayo sa tao na nakalaan para sa atin. Yung tao na papangarapin nating makasama sa lahat ng bagay, mapalungkot man at saya. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin. Mas maganda pa ako sa gabi, magdiwang at magbunyi dahil nandito na ang pinakamagandang nilikha sa lahat ng Homo sapiens. Malakas nga, malawak ang ngiti at masayang sigaw ng babae. Nang may paradang minamanehong tricycle sa maliit na bakuran ng bahay nila. Mukhang good mood ka ata anak ka. Bakit parang ang saya mo? Natatawa na tanong naman ng ama niya na nasa terasa. Inaku tay, sino pa namang hindi sasaya? Ubus na ubus ang paninda. Bet na bet talaga ng mga suki ang donut ko. Magilaw na sagot pa nga niya bago naglakad palapit. Tapos ay nagmano nga sa mga magulang niya. Mano po? Nakangiting, sabi na nga lamang nito. Kawaan ka ng Diyos anak, mabutit nandito ka na para makakain na tayo ng hapunan. Nakangiti nga na sa aden ng kanyang ina. Siya nga pala si Corazon Batong Bakal o mas kilala sa tawag na Cora. 22 years old at kasalukuyang nasa ika-4 na taon ng kolehiyo. Sa kursong Bachelor of Elementary Education, isang beses na nga siyang natigil sa pag-aaral sa kolehiyo dahil nga sa kawalan ng pera pero ipinagpatuloy pa rin niya dahil nga desidido nga siyang makatapos at matupad ang pangarap na maging isang guro. Panganay siya sa 3 magkakapatid, pumapangalawa sa kanya ang lalaking si Conrad na 4th year high school at bunso naman si Corina na 2nd year high school pa lamang. Simple lang ang buhay nila, may maliit na sari-sari store ang nanay at tricycle driver naman ang tatay. Ang kaparehong tricycle na hinihiram niya tuwing walang pasok para nga makapagtinda ng donut sa plaza. Para sa extra income. Medyo mahirap man ang buhay, puno naman ng pagmamahal at positivity ang pamilya nila. Pumasok na tayo sa loob at kumain para makapagpahinga ka na rin. At alam naming pagod ka. Nakangiti na saad nga ng ama niya. Kaya marahan siyang tumango. Nang akmang maglalakad na nga sana sila papasok ng bahay, ay sabay-sabay silang natigilan ng biglang may nagsalita. Mommy! Saad nga ng maliit na boses. Mommy! Wika naman ng isa pa. Mommy? Anong mommy? Sino nandyan? Nalilito na tanong nga ni Cora at iginala pa nga ang mata. Sa bakuran tapos agad siyang napasinghap nang makitang 2 cute na bata na nagtatago sa gilid ng tricycle na minaneho niya at nakasilip nga sa kanya. Teka, sino kayo? Bakit kayo nandito at saka anong mommy? Tanong ulit niya. Kaya dahan-dahan nang lumabas at nagpakita sa kanyang 2 bata. Ako po si Ellie. Ito naman po ang kambal ko po na si Elise. Mommy, we miss you po. Malawak ang ngiti na wika ng batang lalaki at masayang wika din naman ng batang babae. Tapos tumakbo ito palapit at yumakap sa mga binti niya. Kaya naman literal siyang napanganga. Hala, hindi ako ang mami niyo ah. Gate pa nga niya. Hala ka ate, may anak ka na? Kailan pa? Bakit hindi namin alam? Bakit hindi mo sinabi sa amin sinong ama nila? Sunod-sunod naman na tanong ng kapatid na si Conrad. Baliw, ano ka ba? Hindi pa nga ako nagkaka-jowa eh, tsaka virgin pa to no? Anak pa kaya? Huy, mga bata, nasan ba ang mga magulang niyo ha? Singhal niya bago muling tinignan ng mga bata. Kayo po. Sabay na tugon pa nga ng bata na itinuro pa nga talaga siya. Ha? Hindi nga sabi ako ang mami niyo. Imposible yun. Kasi no boyfriend since birth ako no. Never been kissed, never been touched. Kakaloka tong mga to. Bakit? At saka paano kayo napunta dito? Tagasan ba kayo? Nang maihatid na namin kayo gabi na. Hindi niyo ba alam na delikadong lumalabas ng gabi? Lalo na para sa inyong mga bata.
Paniguradong nag-aalala na yung mga magulang nyo. Dagdag pa nga niya. We saw you selling donuts po. Kaya habang hindi po kayo nakatingin, sumakay po kami dito sa tricycle. Malawak ang ngiti at tila proud pa nga na sagot ni Elise, kaya muli siyang napanguwi. Hindi po namin alam ang daan pa uwi. Nakangusap pa nga na sagot naman ng cute na si Ellie. Can we just stay here po with you? Promise po, good boy at good girl naman po kami. Di po kami makulit. Marunong din po kaming maghilamos po tsaka magbihis na hindi po nangihingi ng help. Masipag din po kami. Mahabang sad naman ang cute ding si Elise. At malawak ang ngiting tumango ang kambal bilang pagsang-ayon. Lo, hindi pwede no. Baka mapagkamalan pa akong kidnapper nito eh. Teka, hindi kaya modus nyo lang to? Hindi naman siguro. Masyado kayong cute para maging kamay ng mga sindikato. At saka, bukod sa bilbil ko, wala naman kayong mapapala sa akin. Kasi wala rin akong pera. Bulong pa nga niya. Anak, dalhin na lang kaya natin sa police station. Ikaw na rin ang nagsabi na baka mapagkamalan tayong kidnapper. Mahirap na. Baka mapahamak pa tayo kahit na wala naman tayong ginagawang hindi maganda. Nag-aalala nga na question nga ng kanyang ama, kaya agad siyang tumango. Mommy, no please, ayaw po naming umuwi. Oo nga po, Mommy, wala naman po kaming laging kasama sa house eh. Dito na lang po kami sa inyo, please. Promise, magpapakabait po kami. Segunda nga ng kambal. Mga be, hindi nga kasi sabi ako ang mommy nyo eh. At kapag hindi namin kayo isinuuli sa mga magulang nyo, tiyak na mapapahamak kami. Gusto nyo bang makulong ang beauty ko? Anya, kaya napanguso na nga lamang ang kambal at hindi nakasagot. Wala sige, sakay na sa tricycle. Dagdag pa nga niya. Samahan na kita anak. Wika naman ang ama niya. Hindi na po tay. Kaya ko na po to. Si Conrad na lang po ang isasama ko. Sagot nga niya. Sigurado kayo? O siya sige, pero umuwi kayo kaagad Conrad, ikaw nang bahala sa ate mo. Wika pa nga ng kanilang ama. Nang nakasakay na nga sa tricycle ang kambal, ay pinaandar naman na agad yun ni Cora para nga makapunta sa police station sa may plaza. Yun kasi ang pinakamalapit na police station sa probinsya nila. At nang makarating, ay agad siyang nag-report sa police na nasa help desk. Sakto naman daw na may nag-report nga na nawawalang kambal at nang makonfirm ang identity nila ay tinatawag nga kaagad ito ng pulis sa magulang daw ng bata. Ganun pa man hindi muna agad umalis si Cora. Gusto niyang makasigurado na maayos ang kalagayan ng mga to sa hindi kasi malamang dahilan para siyang naaawa sa mga to. Ellie? Elise? Nag-aalalang sad ang isang boses maya-maya pa. Kaya sabay-sabay silang napalingon para namang nagningning ang mga mata ni Cora nang makitang isang gwapo at matipunong lalaki. Bakit basta na lang kayong umalis ng bahay ha? Alam niyo bang, pinag-alala niyo kami? At alam niyo rin ba kung gaano kadelikadong ginawa niyo? Paano pala kung may masamang loobang nakakuha sa inyo? Hindi tama ang ginawa niyo. I'm disappointed in you both. Sad pa nga nito nang makalapit sa kambal. Sorry po, Daddy. Nakayuko nga na sagot nga ng kambal. Don't ever do that again, maliwanag ba? Git pa nga nito. Nang dumapo ang tingin sa kanya ng lalaki ay nakita nga niya kung paano bahagyang umawang ang bibig nito pero kaagad din naman nitong inayos ang sarili at tumayo na nga sa harapan niya. Hi, magandang gabi po. Ako po si Corazon Batong Bakal aka Cora. Ako pong naghatid sa kanila dito. Nakangiti na bati naman ni Cora. Napakunot noong lalaki. Bakit nasa iyong mga anak ko? Seryosong tanong naman ng lalaki kaya mahina siyang napasinghap. Hulo, grabe namang tanong yan. Parang naninisik ka agad Gulat ng wika naman ni Cora. Why are you so defensive? I'm just simply asking you. Git nga ng lalaki. Ang pangit naman po kasi ng pagkakatanong mo. Ako na nga itong nagmagandang loob na ihatid sila. Simpleng thank you man lang sana. Sagot pa nga niya. Fine. How much?
Tanong naman ng lalaki na naglabas nga ng wallet. Hoy, anong how much ka dyan? Mukha ba akong naniningil ha? Mukha ba akong pera? Kung anong ikinagwapo mo siya namang ikinasama ng ugali mo. Antipatiko. Hoy, for your information, hindi kami mukhang pera. Don't judge the book if you're not a judge, okay? Kaluloka nito. Kaya ka nilalayasan ng mga anak mo eh. Mga be, mauna na ako ha. Huwag niyo nung ulitin na alis lang basta. Mali kasi talaga yun eh. O sige na babush. Biglang baling naman ang babae sa kambal. Mahinahon na nakangiti nga na saad nito pero nang napatingin nga siya sa ama ng mga ito ay tinaasan niya ito ng isang kilay at sinimangutan. Mommy, no please don't leave us po. Agad na sigaw naman ni Ellie na yumakap na nga sa binti niya kaya muli siyang natigilan. Mommy, ayaw na po naming umuwi. Sama na lang po kami sa inyo, please. Segunda naman ni Elise na yumakap din sa binti niya. Kulat siyang napatingin sa mga bata tapos ay sama ng mga to. Nakita niya na bahagyang nakaawang nga ang bibig ng lalaki dahil sa nasaksihan. Mga be, hindi kasi talaga pwede. Pasensya na ha. Sige na mauna na ako. Magpapakabait kayo. Aniya tapos ay nagmamadali na nga niyang hinila paalis ang kapatid na si Conrad at hindi na nga niya nilingon pa ang kambal kahit pa narinig nga niya na tinawag ulit siya ng mga to na mommy. Pero hindi niya alam kung bakit parang may tumutusok sa puso niya. Naging normal naman ang mga sumunod na araw para kay Cora. Although may mga pagkakataon na naiisip nga niyang kambal at kung bakit tinatawag siyang mommy ng mga to. Ganun pa man, mas pinili niyang mag-focus na nga lamang sa pag-aaral at sa sideline nga na pagtitinda ng donut. Cora, lalabas ng mga kaklase natin. Sama ka sa amin please. Wala naman tayong klase bukas eh. Nakangiting wika nga ng isang kaklase niyang isang hapon pagkalabas nila sa universidad na pinapasukan. Ay naku, pas muna ako dyan, alam niyo na. Kailangan makaipon ng pambayad sa tuition eh. Kaya rarampa ang beauty ko sa plaza para magtinda ng donut. Sagot naman ng babae. Hindi niya kinakahiya kahit pa kanino ang mga sidelines na pinapasok niya para sa extra income. Bukod kasi sa legal at alam niyang wala siyang ginagawang masama ay hindi naman siya matutulungan ng hiya. At kahit papursigido ang mga magulang niya na matulungan siyang makapagtapos ayaw naman na niyang iasa mga to ang ibang gastusin niya sa pag-aaral. Lalo pat may dalawang nakababatang kapatid din siya na nag-aaral. O siya, sige na nga. Kita na lang tayo sa Lunes ha. Dala ka ng donuts ha, same order. Nakangiti na saad naman ng kaklase kaya tumango siya. Okay, sige. Text nyo na lang sa akin ang mga orders nyo para mahanda ako. Sagot ni Cora. Tapos ay nagpaalam na nga siya sa mga to at naglakad na mga papunta sa sasakyan ng jeep para nga makauwi na. Excuse me, Miss Batong Bakal? Pagtawag ng isang familiar na boses kaya agad nga siyang natigilan sa paglalakad at napalingon at agad din siyang napasimangot nang makita ang masungit na ama ng kambal. Do you have a second? Tanong pa nga nito pagkalapit. Anong kailangan mo? Masungit na tanong niya at nagtaas pa ng isang kilay. Gusto lang kitang makausap. Hindi na nga naituloy pa nito ang sasabihin. Unless magsasorry ka, hindi ako interesado na makinig. Matari at palaban nga na saad ng babae. Why would I say sorry? Ama lang ako nang nag-aalala sa mga anak na munti ka nang mawala. I'm pretty sure naiintindihan mo. Masungit ng wika naman ng lalaki. Di wow, babush. Ani na nga lamang ni Cora at tumalikod na. Okay, fine. Napaka-arte, I'm sorry, okay na? Naiirit ang saad pa nga ng lalaki kaya napangiwi siya. Teka, ganyan ba humingi ng sorry hindi sincere? Anya pero sa totoo lang ay nangasar na nga lamang siya kasi sa hindi malamang dahilan natutuwa siyang makita na naiirita ang lalaki. Look, I'm sorry okay? I admit hinusgahan kita, it's just that sobra lang ako nag-alala nang sabihin sa akin ng kasambahay pagka-uwi ko na nawawala nga sila. At salamat din sa pagmamagandang loob mo na dalhin sila sa police station. Are we good now? Saad pa nga ng lalaki kaya agad nga siyang nagpigil, nangiti bago tumango na kunwari ay napipilitan lang. Okay na, anong kailangan mo? Tanong niya.
Can we not talk here? Dito tayo sa loob ng coffee shop. Wika nga ng lalaki. Bago pa nga siya nakasagot ay naglakad na ang lalaki papasok doon, kaya naman nagpa siya siyang sumunod na rin. Nang nakahanap nga sila ng pwesto, na mauupuan ay agad na umorder ng 2 kape, ang lalaki at 2 slice ng cake na hindi nagtagal ay dumating din naman kaagad. Teka, sino ka nga ulit? Tanong nga ni Cora nang mapagtanto na hindi pa niya kilala ito. I'm Dr. Steve Hidalgo, pero pwede mo akong tawaging Steve na lang. Saad nga ng lalaki kaya tumango siya. Okay, hi Doc Steve, ano pong kailangan niyo sa beauty ko? Tanong nga nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you. Hala, hindi ako easy to get ha. I want you kaagad. Gulat na saad nga ng babae kaya biglang napalingon sa table nila ang marami. Si Steve naman ay namula nga ang mukha sa kahihiyan. Can you please tone down your voice? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pwede bang patapusin mo muna ako? Giit na nito, kaya napakagat na nga lamang sa ibabang labi si Cora at mahinang natawa. Di sorry na, nagbibiro lang naman ng tao ang hirap pasayin nito. Aniya kaya napabuntong hininga ang lalaki. I want to offer a job. Panimula nga nito. Napakunot no ang babae. Anong job? Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang gustong gusto ka ng mga bata na hindi nila ako kinakausap mula nung gabing. Inuwi ko sila mula sa police station. At alam ko na malibat I made a little bit of a background research about you. Nalaman ko na Bachelor of Elementary Education ang course mo, which is good. Para sa trabaho na i-offer ko sa'yo, I want you to be there. Stay in tutor. Mahabang sad nga ng lalaki. Ha? Ayoko nga. Hindi ko nga kayo kilala talaga Malay ko ba kung may masamang loob ka pala. At modus nyo lang yan. Ani pa nga ni Cora. Napakunot no ang lalaki. Mukha ba talaga akong sindikato sa paningin mo? How about 30,000 monthly salary for starters? May weekly allowance para sa pag-aaral mo. Wala kang kailangan palitan sa schedule mo basta sa bahay ka uuwi at matulungan ng mga bata bukod doon. Babayaran ko rin ng tuition fee. Sa huling taon ng kolehiyo mo. Complete benefits. I can also get you a Medicard. At pwede mong gawing beneficiary ang buong pamilya mo. Weekends off. Mahabang dagdag pa nga nito kaya naman nanlaki ang mga mata niya at napasinghap pa nga sa narinig. Teka, sigurado ko bang hindi ka sindikato? Naku, ngayon pa lang sinasabi ko na wala kang mapapala sa akin. Hindi makapaniwalang saad niya. Sobrang ganda ba naman kasi ng offer at sobrang nakakatukso. Pero teka nga, ano ba talagang trabaho ang papasukin ko? Hindi ako naniniwala na tutor lang. Tanong pa nga niya. Basta, just be with them all the time. Tugon naman ng lalaki. So magiging yaya nila ako? Tanong nga ni Cora. Well, hindi naman na nila kailangan ng yaya but yeah, I guess it's something like that. So what do you think? Busy akong tao, Miss Batong Bakal. So I want you to decide right now. Nakakatukso po ang offer pero sa tingin ko, hindi rin papayag ang mga magulang ko na tumira ako sa bahay ng ibang tao Alam mo na, talagang Pilipina ang anak nila Tapos ubod pa ng ganda. Kaya pasensya na talaga. Sagot niya sa tono lang ay ayaw din kasi niyang magdesisyon na hindi kumukonsulta sa mga magulang niya. Dahil doon, napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki at marahang tumango. I guess, wala naman akong magagawa kung yan ang pasya mo. But if by any chance na magbago ang isip mo ngayong gabi, tawagan mo lang ako. I'll go ahead now, Miss Batong Bakal. Dagdag pa nga ng lalaki bago tumayo at naglakad na nga paalis. Marahan namang hinawakan ni Cora ang calling card ng lalaki at aminado nga siya na sobra siyang natutukso na tanggapin ang trabaho dahil nga sa matatanggap niya. Na kahit pa, pagka-uwi niya sa bahay ay yun pa rin ang iniisip niya. Huy ate, kanina ka pa tulala dyan. Akala ko ba magtitinda ka ng donut ngayon? Oo nga pala ate. Baka may extra ka dyan may field trip kasi kami sa school at yun na daw ang project namin. Tanong nga ng kapatid na si Conrad, maya-maya pa. Oo nga ate, pareho kami nang pupuntahan ni kuya. Pero kung wala ka naman pong extra, ayos lang sa amin na hindi po kami makasama, manghihingin na lang kami ng special project. Wika naman ni Corina.
Magkano ba ang bayad dyan sa field trip nyo? Narinig naman niyang tanong ng tatay nila. 2,000 po, isang tao tay. Tapos yung pocket money po namin. Ang mahal nga po eh. Sagot naman ni Corina. Naku, paano yan? Dumating na rin ang electric at water bill natin. Kulang pa nga ang naipon namin ng nanay niyo sa pambayad. Wika pa nga ulit ng tatay nila. Okay lang naman po sa amin ni Corina tay kung wala po tayo ngayon. Naiintindihan po namin yun na may mas importanteng bayarin po tayo na kailangan unahin. Manghihingi na lang po kami ng special project sa mga teachers namin. Wika naman ni Conrad. Agad na nakaramdam ng awa si Cora sa narinig. Hindi kailanman naging materialistic ang mga kapatid niya. Marunong makaintindi ang mga to. Siya man hindi mo naranasan ng sumama sa mga field trips noon at gusto niya na maranasan ng mga kapatid niya ang mga bagay na hindi niya naranasan dati. Anak, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik ka, may problema ba? Tanong nga ng nanay nila sa kanya kaya nga nagangat siya ng tingin sa mga to. Nay, tay, naalala niyo po ba yung kambal na hinatid namin ni Conrad sa police station? Tanong nga niya. Oh, anong nangyari sa kanila? Kamusta sila? Tugon naman ng ama niya. Anak po pala sila ng doktor tapos pinuntahan po ako ng tatay nila sa university kanina para offeran po ng trabaho na maging stay-in tutor daw po ng kambal. Mukhang gustong-gusto daw po kasi ng mga bata eh. Aniya, naku anak, mukhang hindi kasi maganda na titira ka sa ibang bahay kapag nagkataon na hindi natin alam kung mabuting tao nga bang makakasama mo. Nag-aalala na sa naman ng ama niya kaya marahan nga siyang tumango. Yun nga rin pong iniisip ko eh. Kaso tayo ang ganda po talaga ng offer. Tsaka tay, sa St. Rafael's Executive Villa po sila nakatira. Yung pang mayaman po na subdivision po malapit sa plaza. Kung gusto niyo po, kapag pupunta po ako doon, pwede po kayong sumama sa paghatid sa akin. Sayang po kasi ang pagkakataon, malaki po ang may tutulong sa atin noon. Hindi na po ako problema sa pag-aaral ko. Tapos makakatulong pa po ako sa mga gastusin dito sa bahay. At sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Gusto ko rin naman po na maranasan ni na Conrad at Corina kahit papaano yung mga bagay na hindi ko nagawa noon. Tsaka, ayoko na rin po kasing nai-stress kayo sa kaiisip kung paano babayaran mga bills eh. Bukod pa po doon, mas natutokso ako dun sa complete benefits tsaka Medicard na beneficiary ko yung kayong lahat. Pamimilit pa nga niya. Kung ako lang, ayoko sanang pumayag anak. Pero mukhang desidido ka naman na. Pero ang tanong, kaya mo ba? Nag-aalala pa ring tanong nga ng ama niya. Kakayanin ko po tay. Nakangiting sagot nga niya bago nilabas ang cellphone para matawagan kaagad si Dr. Steve Hidalgo. This is Dr. Steve Hidalgo speaking. Who's this please? Agad na bati nga ng baritonong boses sa kabilang linya pagkatapos ng 3 ring. Magandang gabi po, Dr. Sir. Si Corazon Batong Bakal po to, aka Cora. Itatanong ko lang po sana kung available pa po yung offer niyo sa aking trabaho. Mahinahon nga niyang tanong. The job is yours, if only you want it. Tugon pa nga ng lalaki. Hey, I want you, Doctor. I want it po, yes. Pero Doctor Sir, pwede po bang favor? Nahihiyang tanong nga niya. What is it? Maliit ba ang sahod? Do you need an increase? Nako, Doctor Sir, hindi po. Sobrang ganda na po ng offer pero ano po kasi, pwede po ba akong mag-advance ng 1 buwan? Tanong nga niya at narinig niya na mahinang natawa ang lalaki mula sa magkabilang linya at pakiramdam niya. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Hindi niya nakikita ang mukha nito pero sobrang gwapong pakinggan ng tawa. Paano pa kaya kapag personal niya itong nakikita? I will see you tomorrow para makapirma ka na ng kontrata, Miss Batong Bakal. Pwede mo rin kunin ang advance mo bukas. I'll end this call now. Send ko na lang sa iyo ang address ng bahay at ang mga requirements na kailangan mong dalhin. Although pwede mong ihabol na lang ang iba na hindi mo kaagad makukuha o may bibigay. Dagdag pa nga nito. Naku, maraming salamat po, Dr. Sir. Malawak ang ngiti at masayang tugon nga niya. Bago ay pinapaan na nga ang tawag.
Tapos ay masaya nga niyang hinarap. Ang pamilya na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nako, sumama na kayo sa field trip. Si ate nang bahala. Nay, tay, wag na rin problemahin ng electric at saka water bill. Masayang saad pa nga niya. Masaya naman na naging reaksyon ng mga kapatid niya. Pero ang mga magulang niya ay tipid lang na napangiti na halatang nag-aalala pa rin para sa kanya. Welcome aboard! Wika nga ni Steve sa sumunod na araw. Pagkatapos pirmahan, may Cora nga ang kontrata na i-discuss niya rito at nang may abot na nga ang sobre na naglalaman ng cash advance na hiningi ng babae para sa pamilya. Naku, maraming salamat po Dr. Sir. Nakangiting sagot naman niya. Maaga siyang gumayak at sinamahan siya ng buong pamilya na magpunta rito gamit ang tricycle na pagmamay-ari nila. Kasi nga gusto daw makasigurado ng mga to na maging maayos ang kalagayan niya. Sir, maraming salamat po talaga sa opportunity na binigay niyo po sa anak namin. Pero makikiusap po na sana kami na kayo na pong bahala sa kanya. Sa totoo lang po bilang magulang hindi maiaalis sa amin ng mag-aalala sa kanya. Pero ayaw naman po namin siyang pigilan sa kung saan. Alam po niyang may marami siyang mararating. Lalo na't marami po siyang gustong mapatunayan sa buhay. Mababa ang boses na wika nga ng tatay ni Cora. Kaya tipid nang umiti ang doktor bago marahang tumango. Don't worry, kasi safe po siya rito. Pagkatapos umalis basta ng bata, nag-hire na nga ako ng security guard. Bukod doon, may sarili rin po siyang driver. Pwede niyo rin po siyang pasyalan dito kapag gusto niyo. Para mapanatag naman po ang loob niyo. Sagot nga ng doktor, bagay na nagpangiti sa mga magulang niya. Kasi kahit na papaano, kumaan ang loob nila. Sa narinig. Maraming salamat po sir. Sige po, mauna na po kami. At inihatid lang po talaga namin siya dito. Tugon naman ang nanay ni Cora, kaya nakangiting inabot ni Cora ang sobre dito. Gamitin niyo na po ito, Nay. Pambayad po ng mga kailangan bayaran tapos mamili na rin po kayo ng mga maidadagdag sa tindahan natin. Saka, ibigay niyo na rin po yung pambayad ni na Conrad tsaka Corina sa field trip nila. Saad nga ni Cora. Ha? Pero malaking halaga to anak, ikaw paano ka? Tanong naman ng tatay niya. May konting ipon pa naman po ko mula po sa mga kita ko sa pagtitinda po ng donut. Kaya huwag niyo na po akong alalahanin pa dito. Sagot nga niya. Maraming salamat anak. Napakaswerte namin sa iyo ng tatay mo. Emosyonal na wika ng nanay niya kaya mahina nga siyang natawa. Si nanay nagdadrama na naman. Baka umiyak ka pa niya na. Hindi naman po ako mag-abroad. Ilang minutong biyahe lang, makikita niya ako. Aniya, kaya natawa rin ng mga to. Tapos ay tumayo na nga sila't yumakap sa kanya. Bago nagpaalam ulit, sa kanila tumalis na nga. Nang wala na nga mga magulang niya, ay napabuntong hininga siya. Bago tumingin sa lalaki na ngayon, ay matamang nakatitig sa kanya. Nasan po pala yung mga bata, Dr. Sir? Mababa ang boses na tanong niya. Nasa kwarto nila. Hindi sila lumalabas after that night. At hindi pa rin ako kinakausap. Pwede mo silang puntahan pagkatapos mong ayusin ang mga gamit mo. Manang Celia, pakitulungan naman po si Cora sa magiging silid niya. Saad na nga lamang nito. Habang nandoon sila, ay kinilala nga niya ang matanda at nasabi niya agad na mabuting tao naman to. Nalaman niya na si Manang Celia ang kasambahay dito at tumutulong nga sa kanila. Mula noon pa. Marami sana siyang gustong itanong tungkol sa mag-aama pero unang araw pa lamang niya ayaw naman niyang isipin na chismosa nga ito. At nang matapos ay nagpatulong nga siya rito na magpunta sa ikalawang palapag ng bahay kung saan nga ang kwarto ng kambal. Hindi nakasara ang pinto kaya sumilip muna siya doon at nakita si Elise na naglalaro ng mga Barbie nito habang si Ellie naman ay nagbabasa ng libro. Mukhang busy ang mga cute na yan Nakangiti na saad pa nga niya. Kaya sabay na nagangat nga ng tingin sa kanyang kambal. Tapos ay malawak na napangiti ang mga to at mabilis na tumakbo palapit nga sa kanya. Mommy! Masayang sigaw pa nga ng mga to.
Tapos ay yumakap nga sa binti niya. Kamusta kayo? Nakangiting tanong niya bago ginaya ang mga to papasok sa kwarto at tumupo silang lahat sa isang kama. We're fine po, Mommy. We're very happy din po kasi nandito po kayo. Why are you here po? Tanong nga ni Ellie. Sabi kasi ng daddy niyo mukhang sad daw kayo at hindi niyo daw siya kinakausap. Kaya pinapunta niya ako rito. Kaya dapat kakausapin niyo na ang daddy niyo, okay? At magte-thank you kayo sa kanya. Sagot nga niya. Narinig yun ni Steve na bahagyang nakasilip sa pinto ng silid. Kaya tipid siyang napangiti. Natutuwa siya kasi nakita niyang masaya ang kambal at hindi nga siya nagkamali na si Cora ang makakapagpasaya nga sa mga to. Dito na po ba kayo titira kasama po namin? Puno ng pag-asa na tanong nga ni Elise. Oo sana yun kung okay lang sa inyo. Nakangiting sagot nga niya. Yay! Masayang masaya po kami, okay na okay po yun. Pero may papakiusap lang sana ako sa inyo. Baka pwedeng wag niyo na akong tawaging mommy? Baka pwedeng ate Cora na lang. Aniya kaya sabay nga na napangusong kambal. Bakit po? Kuryosa na tanong ni Elise. Kasi hindi naman ako ang mommy niyo At saka parang hindi tamang pakinggan ng ganun. Lalo na't kapag may ibang taong nakakarinig, ayoko naman na baka may ibang tao na maging pangit ang tingin sa akin. Kasi malulungkot ako. Ganun na din sa daddy niyo. Ayaw niyo namang maging malungkot kami, di ba? Sagot nga niya. Ayaw po namin kayong masad. But we want you to be our mommy po, not our ate. Kaya mommy pa rin po sanang inatawag po namin sa'yo. Wala naman po kaming mommy kasi nasa heaven na po siya kaya gusto po namin na kayo na lang po ang mommy namin. You look like our mommy po kasi para may mommy na rin po kami gaya po ng iba naming classmates. Sunod-sunod pa nga nasaad ng mga bata. Saglit na natigilan si Cora sa narinig. Base kasi sa sinabi ng bata ay napagtanto niya. Napatay na nga ang nanay ng mga to kaya naman tipid na nga lamang siyang umiti at marahang hinaplos ang ulo ng kambal. Anong gusto niyong gawin ngayong araw? Pwede tayong mag-aaral o pwede rin tayong maglaro. Nakangiti na saad niya para iibahin na nga ang usapan kasi ayaw niyang makita na malungkot ang mga to. Really po? Can we play dolls po? Ayoko ng dolls para sa girls lang yan Magbasa na lang tayo ng books. Ew, boring. Para kang old man kababasa ng books. Kasi naman sa'yo, 5 years old na tayo. Pero hindi ka pa rin marunong magbasa, puro ka kasi dolls Sagutan pa nga ng kambal. Tama na yan, baka magaway pa kayo niyan ang mabuti pa. Doon na lang tayo sa labas, marami akong games na ituturo sa inyo. Pero bago yun, puntahan niyo muna ang daddy niyo, gusto kong mag-sorry muna ulit kayo. Kasi basta na lang kayong umalis nung isang araw. Tapos mag-thank you kayo sa kanya, okay? O sige na please. Magiging happy ako kapag ginawa niya yon. Gusto niyo ba ako maging happy? Nakangiti pa ang paglalambing, niya sa mga bata. Okay po. Sagot naman ng mga to. Nagmamadali namang umalis si Steve. Sa may pinto at dumiretso nga papasok sa kwarto niya tapos ay agad nga siyang umupo sa swivel chair na nandoon at kunwaring may binabasa. Maya-maya pa nakarinig nga siya ng katok sa nakasarang pinto. Come in. Wika nga niya nang nagbukas ngayon. Nakita niyang kambal na naglalakad papasok na tila ba naiilang sa kanya. Daddy, we're sorry po kasi basta na lang po kaming umaalis. Sorry din po kasi nagtampo po kami and thank you po kasi pinapunta niyo po dito si Mommy. Segunda naman ni Ellie. Basta wag niyo nang uulitin, we're good. And I'm glad that you're happy. Anya. Sa totoo lang, hindi kasi niya alam kung paano magiging gentle sa mga anak madalas, gaya ng ginagawa ni Cora. Hindi niya alam kung paano mag-reach out sa mga bata. Aminado siya na madalas nga siyang walang oras sa mga to kasi lagi siyang nasa ospital na pinagtatrabahuan. Na hindi na nga niya matandaan kung kailan ang huling beses na nakabonding niya ang mga bata. Mas magiging happy po kami kapag mommy na po talaga namin siya. Kailan niyo po ba siya pakakasalan? Tanong nga naman ng kambal. Hala mga be, wag ganun. Kakalurky talaga kayong mga bagets. Naku Dr. Sir, pasensya na po Sige po back to work na po kayo, maglalaro lang po kami ng mga bata sa labas. Dagdag na nga lamang ni Cora. At namumula nga ang pisngi. Nang makalabas na nga sa silid ang tatlo,
Hindi maintindihan ni Steve pero may ngiti nga na kusang sumilay sa kanyang mga labi at wala namang ibang ginawa si Cora sa unang araw niyang yun. Kung hindi ang turuan nga ang kambal ng iba't ibang klase ng mga larong kinalakhan nga niya sa kalsada noon. Kaya ng tumbang preso, piko, taguan at kung ano-ano pa. At masasabi nga niya na kahit sa unang araw pa lamang niya ay napasaya na nga niya ang mga kambal. Lumipas ang mga araw na naging maayos naman ang pananatili ni Cora kasamang mag-aama. At sa bawat araw na lumilipas, aminado siya na mas napapalapit na nga siya sa mga bata at para bang mas nakikilala nga niya ng lubusan ng mga to. Napansin kasi niya na madalas wala nga sa bahay si Steve kasi nga nasa ospital ito at nagtatrabaho. May mga pagkakataon na magigising sa umaga ang kambal na wala na nga siya sa bahay at uuwi ito ng gabi na natutulog na nga sila. Kaya napagtanto rin niya na nangungulila ang mga to sa kalinga at pagmamahal ng magulang. Mommy, pwede po bang wag na lang po kaming pumasok po sa school ngayon? Tanong nga ni Ellie kay Cora, isang araw habang magkakasabay nga silang tatlo na kumakain, nangagahan. Huh? Naku baby, hindi pwede. Baka mapagalitan tayo ng daddy niyo niyan. Bakit tayo mo bang pumasok sa school? Hindi ba gustong-gusto mong mag-aral? Tanong pa ni Cora. May family day po kasi sa school every Friday at kami lang po lagi yung walang parents na kasama. Tanong naman nito. Hindi kayo sinasamahan ng daddy niyo? Kaya sabay nga ngumiling ang kambal. Kaya ng mga nakaraang araw, nakaramdam na naman siya ng awa. Pero syempre, hindi niya yun ipapahalata. Sa totoo lang ay may pasok siya ngayon, pero kaya nga niyang isakripisyo ang isang araw para sa mga to. Alam niyo, susubukan kong kausapin ng daddy niyo na samahan kayo. Kapag hindi siya pwede, ako ang sasama sa inyo. Gusto niyo ba yun? Nakangiti ngang tanong niya, kaya agad na nagliwanag nga ang mukha ng kambal at tumango. Really po? Yes po, yay! Thank you po talaga! Masayang tugon naman ng kambal. Sige, basta kain lang kayo dito ha. Kapag may kailangan kayo, makisuyo lang kayo kay Manang Celia. Susubukan ko lang kausapin sa taas ang daddy niyo. Manang Celia, maiwan ko lang po saglit ang mga bata. Susubukan ko lang pong pakiusapan si Dr. Sir na samahan ng mga bata. Paalam nga niya sa matanda kaya ngumiti ito sa kanya at tumango. Pagkatapos nun ay nagpasya nga siya na maglakad papuntang ikalawang palapag. Alam naman niyang nasa bahay pa nga si Steve, inaya nga nila itong kumain kanina pero sinabi lang nito na mauna na nga sila. Nang nasa harap na nga si Cora, ng pinto ng kwarto ng lalaki, ay marahan siyang kumatok pero walang sumagot. Sinubukan ulit niya pero hindi pa rin sumagot ang lalaki. Kaya naman marahan niyang pinihit ang saradura ng pinto at binuksan yun. Nang marinig ang lagaslas ng shower mula sa nakasarang pinto ng banyo, sa kanya na pagtantong naliligo ang lalaki. Mga alis na nga sana siya para hayaan na muna ito't makausap mamaya pero agad nga siyang natigilan nang makitang isang picture sa bedside table ng lalaki. Alam niya na mali pero dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob at lumapit doon nang mahawakan at makita ang picture, mahina nga siyang napasinghap sa lalaki. Si Steve kasi yun. Malawak ang ngiti nito sa picture habang yakap nga ang isang babae na medyo may pagkakahawig sa kanya. Hindi naman niya kamukha talaga ito pero magkatulad sila ng kulay ng balat, pareho rin ang haba at estilo ng buhok, maging ang shape ng mukha, kahawig niya ang babaeng nasa picture. Ito ba ang mami ng kambal? Tanong nga niya sa sarili tapos pakiramdam niya, naliwanagan nga siya kung bakit tinawag nga siyang mami ng mga to. At kung bakit minsan na sinabi nga ni Elise sa kanya na kamukha daw niya ang mommy nila. What are you doing? Biglang tanong nga ng lalaki kaya gulat nga siyang napalingon dito habang hawak pa rin ang frame. Napalunok pa nga siya ng laway nang makitang walang suot pangitaas ang lalaki. May kulay white na towel lang na nakapulupot nga sa bewang nito at dumagdag pa sa hotness nga nito ang tumutulong tubig mula sa basang buhok, pababa sa katawan nito. Bakit hawak mo yan? Tanong pa nga ng lalaki na nakatingin nga sa hawak niya ngayon.
Tinignan ko lang po. Siya ba si Mama Liza? Naku, ang ganda pala niya, no? Hindi na nga niya nagawang ituloy pa ang sasabihin. Napansin niya na tila nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki na nagmamadali pang maglakad, palapit at maras nga, na kinuha sa kanya ang picture frame. Hindi mo dapat pinapakilaman ng mga gamit ko. Gate nga ng lalaki. Ano kasi? Puno ng kaba na saad nga ni Cora. At hindi ka rin dapat basta-basta pumapasok sa kwarto ng boss mo. Dagdag pa nga nito, na ngayon ay masama na nga ang tingin sa kanya. Naku, sorry talaga kung matok naman ako kanina pero hindi ka kasi sumagot. And so? Hindi ka pa rin dapat basta pumapasok sa kwarto ng ibang tao. Kung walang sumagot, it's either busy ang tao or ayaw ka talagang makausap. Pagputol pa nga ng lalaki sa sasabihin niya, kaya napakagat na nga lamang siya ng iba pang labi bago tumango at alam naman kasi niya ang tamang lalaki. Naku, pasensya na po talaga Dr. Sir, hindi na po mauulit. Sad niya. Huminga naman ng malalim ang lalaki dahil doon. Ano bang kailangan mo? Tanong pa nga nito. Itatanong ko lang naman po sana kung masasamahan mo po ba sa school ang mga bata ngayon? Ano kasi, nalaman ko na every Friday pala silang may family day tapos ayaw daw nilang pumapasok ng Friday kasi sila lang naman yung walang kasamang magulang. Saka naisip ko na parang magandang bonding na sana to para sa inyong tatlo. Puno pa rin ng kaba, nasad niya. Nagtiimbagang naman ang lalaki dahil sa narinig. Sa totoo lang, ngayon lang din niya nalaman na may family day pala ang mga anak niya sa school every Friday. Kung sa bagay, ano nga ba ang alam niya tungkol sa mga to? Lagi nga siyang walang oras sa kanila. Sa dami ng trabaho na kailangan kong gawin, at sa dami ng buhay na kailangan kong iligtas sa ospital. Sa tingin mo, may oras pa ako sa ganito? Tanong nga niya, sa hindi malamang dahilan kaya naiinis pa rin kasi siya sa babae. Sabi ko nga po, pasensya na po ulit sa basta ko na lang pagpasok dito Pasensya na rin po sa abala, doktor. Sige po, babalikan ko na ang mga kambal sa baba. Sad niya. Tapos ay marahang yung ako nga at nagmamadali nang maglakad. Palabas. Nang makalabas na nga siya, saka siya napabuntong hininga. Bihira sila makapag-usap ni Steve sa ilang araw na nakasama nga niyang mga to. At ito ang unang pagkakataon na nakita niya na parang nagalit talaga ito sa kanya dahil lang tinignan niya ang picture. Although hindi naman niya masisisi ang lalaki kasi nga alam niya na sa puntong to ay siyang mali. Kung tutuusin para nga siyang nakaramdam din ng awa, pakiramdam kasi niya ay apektado pa rin ang lalaki sa pagkawala ng mama ng kambal, ang babaeng mahal nito. Kaya naman ang araw na iyon nagpasya si Cora na lumiban na nga muna sa pag-aaral para nga samahan ng kambal. Pinilit niya na iwaksi ang isip tungkol nga sa engkwentro nga nila ni Steve at nag-focus na nga lamang kung paano mapapasaya ang mga bata. Mommy, sit na lang po tayo dito at huwag na pong sumali sa mga games. Bulong pa nga ni Elise sa kanya. Nang nasa gymnasium na nga sila. Bakit naman? Tanong niya. Kasi po sigurado po na matatalo po tayo kulang po kasi tayo ng isa. Sila po, may kasamang daddy tapos tayo po wala. Tugon pa nga ng bata. Naku, wala ba kayong bilib sa akin? Sasali tayo at mananalo. Akong bahala. Nakangiti na sad pa nga niya. Kasi nga gusto nga sana niyang ma-enjoy ang mga to at ma-enjoy din ng mga bata. Late na ba ako? Biglang tanong nga ng isang boses, kaya sabay-sabay silang napalingon at medyo nagulat nga si Cora nang makita nga si Steve na nakatayo doon. Daddy, why are you here po? Hindi po ba kayo busy? Nalilito pa nga na tanong ni Ellie. Well, gusto ko lang makasama at makabanding ngayong araw mga anak ko. Okay lang ba yun? Tanong nga niya. Yes po, Daddy. We're so happy po na you're here din po. Complete family na rin po tayo sa wakas. May daddy at may mommy na po kami at may 2 baby pa. Sad nga ng kambal at tumakbo papalapit dito at yumakap sa ama. Daddy, come on, let's sit na po. Masayang sad pa nga ni Ellie tapos ay hinila na nga siya ng kambal paupo sa tabi ni Cora. Why are you here? Wala ka bang pasok ngayon? Mahinang boses na tanong nga ni Steve kay Cora. Meron po, Dr. Sir.
umabsent lang po muna ako. Kala ko po kasi hindi kayo makakapunti. Ayoko naman po na walang kasamang kambal dito. Sagot nga nito na hindi tumitingin sa kanya. Napakagat naman sa iba pang labi ang lalaki dahil sa narinig. Aminado siya na nakaramdam siya ng kaunting pagkapahiya kasi ay siya naman talaga ang magulang. Thank you. Salamat sa effort na binibigay mo para sa mga bata at sa sincerity na pinapakita mo. I really appreciate it. Seryosong sad nga nito habang nakatitig nga sa kanya. Mabilis namang nag-iwas ng tingin si Cora kasi pakaramdam niya ay malulunod na nga siya sa titig ng lalaki. Naku, wala ho yun. Tanging naisagot na nga lamang ni Cora. Kahit na papaano ay naging masaya ang araw na yun, sumali nga sila sa iba't ibang palaro gaya ng sack race, newspaper dance at kung ano-ano pa. May mga palaro na nanalo nga sila at meron ding hindi. Pero masaya silang pareho kasi nga ay alam nga nilang nag-enjoy ang mga bata. Hindi kasi maalis ang masayang ngiti sa labi ng mga to. Where do you want to go now? Pwede tayong pumasyal sa mall kung gusto nyo. Tapos maglaro ng arcade. Mag-shopping, manood ng sine. What do you think, guys? Nakangiting tanong nga ni Steve sa mga bata. Nang nasa sasakyan na nga sila at nasa biyahe, pinuuna na kasi ni Steve ang driver ng mga bata. Really, Daddy? Yes po! Masayang sigaw naman ng kambal. Akmang magsasalita na nga sana si Steve pero hindi nga niya nagawa nang biglang magring ang telepono niya. Kaya naman inabot nga niya yun para sagutin ang tawag. Dr. Benavista! Agad na bati nga nito at tumahimik ng ilang segundo na parang nakikinig nga sa sinasabi ng kabilang linya. Wait, what? Nakausap ko na si Dr. Villaruz at sinabi na nga na hindi ako makakapasok ngayong araw. Fine, I'll be there in a few. Mga anak, okay lang ba kung sa ibang araw na lang tayo papasyal? May urgent kasi na kailangan na sikasuhin si Daddy sa ospital eh. Sad nga niya. Okay po, Daddy. Tanging sagot nga ng mga kambal. Napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Cora nang makitang pinaghalong lungkot at disappointment sa mata ng kambal. Maging si Steve napansin nga yun at agad siyang nakaramdam ng panlulumo. Aminado din naman siya sa sarili na hindi nga ito ang unang beses na alam niyang na-disappoint nga niyang mga bata. Mga be, kailangan kasing mag-save ng maraming buhay ng daddy niyo. Hindi ba ang cool nun? Kasi para siyang superhero. Nakaka-proud kaya ang ganun, marami pa namang next time para makapasyal sa muli. Ganito na lang, pagka-uwi natin pagluluto ko kayo ng special donut. Tapos, pwede tayong manood ng movie sa bahay o maglaro. Nakangiting wika pa nga ni Cora. Susubukan kong tapusin ang mga kailangan kong tapusin kaagad tapos pagka-uwi ko, sasali ako sa inyo. Sada man ni Steve, dahil doon ngumiti nga ang mga bata at tumango. Promise po yan, Daddy Paninigurado nga ng kambal kaya nakangiti siyang tumango bago sumulyap kay Cora at bumulong pa nga ng thank you. Nang mayatid nga sila ni Steve sa bahay, nagmamadali rin namang umalis ang lalaki. Si Cora naman as usual ginawang makakaya niya para mapasaya ang kambal at may divert sa ibang bagay ang atensyon ng mga to. Lumaki na may magandang buhay ang mga bata pero kung may isang napansin siya, yun ay hindi sila materialistic. Hindi gaya ng ibang bata na mayamang pamilya. Ang tanging gusto lamang ng kambal ay ang masayang pamilya. Mommy, what time ba tayo uuwi? Nag-promise po kasi siya na sasali po siya sa atin bago po tayo matapos at matulog Nakangusong tanong nga ni Elise. Kinagabihan nang nasa kwarto na nga sila. Tapos na nga silang mag-dinner at maghilamo sa puntong yun. At nakahiga na nga sa kama para magpahinga pero halatang naghihintay pa rin sa pag-uwi ng ama nila. Kailan ba niya ginawa ang promise niya? Tugon naman ni Ellie sa kambal kaya bahagyang umawa ang bibig ni Cora. Hindi po ba kami love ni Daddy? Good girl at good boy naman po kami, di ba po? Hindi naman po kami makulit, very good din naman po kami sa school. Bakit palagi po siyang walang time po na makipag-play po sa amin? Tanong nga ulit ni Elise. Alam mga be, hindi totoo yan. Love kayo ng daddy niyo, baka busy lang talaga siya sa trabaho.
Alam nyo kasi, hindi biro na maging isang doktor. Imagine niyo kung gaano karaming buhay ang naililigtas niya araw-araw. Kaya nga dapat proud kayo sa daddy nyo. Wika niya, kahit pa nakita niya mismo na madalas ngang walang oras si Steve sa mga bata, ayaw naman niyang maghalit ang mga to sa ama nila. Lalo na't alam ni Cora ang kahalagahan ng isang pamilya. Tsaka ginagawa naman ng daddy niyo ang best niya para makabanding kayo, para mapasaya niya kayo. Kita niyo nga oh. Nagpunta pa rin siya sa family day niyo kahit na busy siya, hindi ba? Kaya wag niyong iisipin na hindi niya kayo love. For sure, nag-iisip na yun ng paraan kung paano makakabawi sa inyo. Mahabang dagdag pa nga niya, kaya tipid nang umiti na nga lamang ang kambal. Mommy, promise niyo po hindi niyo po kami iiwan ha? Inaantok na bulong naman ni Elise, kasabay noon ay humikab na nga rin si Ellie na pumipikit na nga rin ng mga mata. Kasi po ngayong nandito na po kayo, hindi na po gaanong sad kahit madalas pong wala si Daddy. Bulungan ni Ellie. Hindi na nga siya nakasagot pero nakita niyang nakatulog na ang mga bata. Nagtagal pa nga siya ng ilang minuto doon. Tapos ay hinayos ang kumot na nakabalot nga sa katawan ng kambal. Bago siya nagpasyang magpahinga rin. Kaso pagkabukas nga niyan pinto, nagulat siya at natigilan nga nang makitang nakatayo sa mga balkonahe si Steve. Malayo ang tingin sa kadiliman ng gabi at tila malalim ang iniisip. Nahihiyaman ay dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. They are mad at me. Kasi na-disappoint ko na naman sila. Kasi hindi ko na naman nagawa ang pangako ko. Well, what's new? Lagi naman ganito eh. I'm trying so hard para makabawi sa kanila. Para mapalapit ako sa kanila. Pero parang lagi na lang hindi umaayon ng tadhana. And I can't blame them. Kasi at one point, alam ko naman na kasalanan ko. Dagdag pa nga nito. Uy, hindi sila galit, nagtatampo lang. Pero hindi galit. Sagot nga ni Cora sa kanyang amo. Ganun pa rin yun. Tapos ngayong kinu-question na nila kung mahal ko ba sila. Anong klaseng magulang ako para may paramdam ko yun sa kanila? Esmayadong bulungan ng lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang si Cora. Isang magulang na handang gawin ang lahat para sa mga anak. Wala namang magulang na hindi nagmamahal sa mga anak nila eh. Sagot ni Cora kaya tumingin nga siya sa lalaki at agad nakaramdam ng awa si Cora nang makita ang konting luha sa mga mata nito. Hindi rin. May mga magulang talaga na walang pagmamahal sa mga anak nila na nagagawa nilang iwan talikuran at pabayaan ng mga to para makatakas sa responsibilidad. Malungkot na tugon nga ng lalaki. Pero hindi ka ganun. Alam ko, nakita ko at naniniwala ko na hindi ka ganung klaseng magulang. Saad nga ni Cora kaya napabuntong hininga ang lalaki. Nagsimula nga magkwento at mag-open up. Si Steve. I grew up in an orphanage. Kaya lumaki rin ako na walang magulang ang nagmamahal at gumagabay sa akin. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na kapag nagkaroon ako ng anak, ibibigay ko sa kanila ang mundo na deserve nila. Ibibigay ko sa kanila yung pagmamahal at pag-aalaga na kaya kong ibigay. Bagay na hindi ko kailanman naranasan at naramdaman. Kasi ayokong maranasan nila ang lahat ng hirap na naranasan ko. Pero ano pa ang kaibahan ko sa mga magulang na inabandona ako? Parang inabandona ko na rin ang mga anak ko. Emosyonal nga na dagdag. Nito bagay na ikinagulat ni Cora kasi ay hindi niya in-expect na maririnig ang bagay na yun mula sa lalaki. Hindi mo naman sila iniwan eh. Kasi nandito ka pa rin naman at kasama sila. Hindi pa naman huli ang lahat. Marami pang paraan para makabawi. Marami ka pang magagawa at saka nakita ko naman na gusto mo talaga makabawi sa kanila. Yun lang naman ang mahalaga eh. Yung sinusubukan mo na may magawa. Sagot naman ng babae. I'm sorry, Cora. Pabulong na wika nga ni Steve. Huh? Sorry, son. May halong kaba at nalilito na tanong niya. Sorry kung nag-OOA ako kanina. Dahil lang, tinignan mo ang picture namin ni Eliza. Sagot naman ni Steve. Nako, Dr. Sir. Huwag niyo pong iisipin yun. Wala po yun sa akin. Saka, tama naman kayo eh. Kasalanan ko rin po ang nangyari. Sagot nga niya. You know, I met Eliza back in college.
Gaya ko, lumaki rin siya sa ampunan kasi maaga naman siyang naulila. Naiintindihan namin ang isa't isa and she supported me with everything. Siya ang una ko sa lahat ng bagay. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng mataas na pangarap kasi gusto kong maibigay sa kanyang mundo na alam kong deserve niya. But I lost her nung isinilang niya ang mga bata. Nagkaroon daw kasi ng komplikasyon at hindi kinaya ng katawan niya. Believe me, hindi ko sila kailanman sinisi sa pagkawala ng mama nila. Pero aminado ako na sa tuwing nakikita ko sila nasasaktan ako. Naisip ko yung maraming plano at pangarap naming magkasama na alam kong hindi na namin magagawa at mararating pa. So for years, inabala kong sarili ko sa residency training, even now that I'm finally a surgeon. Kaya rin siguro hindi ko alam kung paano maging isang mabuting ama kasi habang lumalaki sila madalas naman akong wala sa tabi nila. Mahabang kwento nga nito bago muling tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Cora. Kaya salamat Cora. Bulong nga ng lalaki. Salamat san? Tanong niya. Salamat kasi dumating ka sa buhay namin. Sa buhay nila. Salamat kasi ibinibigay at pinaparamdam mo sa kanila yung pagmamahal at pag-aalaga ng isang magulang. Na ako dapat ang gumagawa. Salamat. Napapasaya mo sila. Puno ng sinseridad na sagot pa nga nito. You will be a wonderful teacher someday, Cora. And you will be an amazing mom too. Medyo napapaus pa nga ang boses ng wika ni Steve. Habang nakatitig pa rin sa mga mata ng babae. Sa tingin mo? Puno ng kaba na tanong nga ng babae at nais niyang mag-iwas ng tingin pero hindi niya magawa. Pakiramdam niya na mamagnet nga ang mata niya sa mata ni Steve. Hindi lang sa tingin ko, alam ko at naniniwala ako na magiging isang mabuting guro at ina ka. Base na rin sa pinapakita mo sa mga anak ko. Sagot nga nito. Just to tell you honestly, may mga pagkakataon na nakikita ko si Eliza sa'yo noon. Lalo na nung unang beses tayong nagkita sa police station. Wika pa nga nito na ikinagulat nga ng babae. Ang dami niyong pagkakatulad. Nakita mo naman sa picture na medyo may pagkakahawig kayo. Kaya rin medyo ilag ako sa'yo nung una. Pero habang tumatagal na-realize ko na malaki pa rin ang pagkakaiba niyo. She's prim and proper and you're... Wika nga nito at hindi sigurado kung anong sasabihin. Ako ano? Babaeng bakla? Tanong pa nga ni Cora kaya sabay silang natawa. Well, you can say that, but it's actually funny. And I like that about you. Kasi hindi lang batang nagagawa mong pasayahin. Maging ang buong bahay na to, binibigyan mo ng kulay. Nakangiting tugon pa nga ng lalaki pero nakatitig pa rin sa mga mata niya. Napakagat labi na nga lamang si Cora. Nang makita na bahagyang bumaba ang labi niya, ang titig nga ng lalaki. Laking gulat nga niya nang sa isang iglap ay bigla nga siya nitong siniil ng halik. Gusto niyang umiwas pero para siyang naging tuod sa kinatatayuan hanggang sa nahanap na nga lamang niya ang sarili na sinusuklian ng halik nga at hindi niya alam kung gaano katagal. Pero kapwa sila naghahabol ng hininga pagkatapos. Hiyang-hiya at pulang-pula ang mukha ni Cora sa nangyari kaya naman nagmamadali itong tumalikod at tumakbo pababa at nagkulong sa kwarto niya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na hinalikan siya ng boss niya, pero nang napahawak siya sa labi niya, ay agad siyang napangiti na parang isang baliw. Pagkatapos ng gabing yun, ay naging maayos naman ang mga sumunod pang araw at linggo. Hindi na nila napag-usapan pa ang tungkol sa nangyaring halik. Pero alam at ramdam ni Cora ang malaking pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng lalaki. Kung dati kasi ay sobrang bihira, kung kausapin siya nito o kahit ngumiti man lang, ngayon ay halos hindi na mawala ang ngiti sa labi nito. Bukod doon, kahit pagaano siya kabisi sa trabaho, ay sinisigurado niyang hindi na siya nawawala ng oras sa mga anak niya. Natutuwa naman si Cora sa mga pagbabagong iyon dahil nakita nga niyang mas napapalapit na ang kambal sa ama nila. Morning! Malakas sa bati nga ni Steve isang umaga. Nang madat na ng kambal,
at si Cora na nagagahan nga sa hapag. Good morning po, Daddy! Masayang tugon naman ng mga bata. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Hindi ka ba papasok ngayon? Tanong nga ng lalaki sa kanya. Wala kaming pasok ngayon, kaya balak ko sanang samahan sa school ang kambal at bantayan sila hanggang sa matapos ang klase. Saad nga ni Cora. Bakit hindi ka mag-day off? Pwede kang umuwi sa inyo or mag-shopping. Napatawa nga ng bahagya si Cora. Wala rin naman akong gagawin sa bahay at saka kauuwi ko lang din ng isang araw, hindi ba? Saka wala rin naman akong maraming pera para mag-shopping. Unang buwan ng sahod mo. Sad nga ng lalaki, sabay abot nga dito. Anong sahod? Di ba nag-advance na ako sa'yo? Ang dami mong nagawa para sa amin ng mga bata sa mahigit isang buwan na to. Kaya tanggapin mo to. Deserve mo yan. Tumanggi naman ang babae. Nako, Dr. Sir. Hindi na po talaga. Weekly na nga pong may allowance sa inyo Sobrang na po to. Nakakahiya na. Anya, magtatampo ko kapag hindi mo tinanggap yan. Wika nga ng lalaki pero napapangiti naman. Kaya bigla na namang bumilis ang tibok ng puso niya. Sabi ko nga po, tatanggapin ko na lang. Salamat ah. Nahihiyang saad na nga lamang niya, kaya mahinang natawa ang lalaki. Nang araw na yon hindi nga maalis sa isipan ni Steve. Sa dami ng mga nagbago, ng mga nakaraang araw at linggo aminado nga siya na tila may nagbago rin sa nararamdaman niya. Sa totoo lang ayaw naman talaga sana niyang umasa. Ang halikan nga na naganap ay hindi nga niya mawaglit sa isip niya. Sobrang bait pa ng amo niya. Mga be, okay lang ba kung alis muna ako saglit? Alam kong nag-promise ako maghapon ko kayong babantayan. Pero nakalimutan ko na may kailangan pala akong gawin Wika nga ni Cora. Opo, Mommy. Okay lang naman po kami dito Just take your time po. Basta po, dapat bago po ang uwian, nandito na po kayo Sagot nga ng kambal. Kaya nakangiti nga siyang tumango. Promise. Basta kakainin niyo ang gulay sa lunch niyo mamaya. Tsaka, wag masyadong magpapawis. Makikinig din kayo kay teacher. Kung may kailangan kayo, magsabi kayo kay teacher o kaya kay Manong Julius, okay? Anya, at ang tinutukoy nga ngay driver. Yes po, Mommy. Masaya at magalang na sagot pa nga ng mga to. Pagkatapos nagpa siya nga siyang umuwi. Hindi nga sa bahay nila, kundi sa mansyon. Bala kasi niya na ipagluto nga ng lunch si Steve at dalhin nga ito sa ospital. Sa totoo lang kinakabahan nga siya sa gagawin. Lalo na alam niyang busy ang tao. Pero hindi naman siya magtatagal. Aabutan lang niya ito ng lunch para nga magpasalamat aalis na nga rin. Alam mo iha, sobrang dami nang nagbago mula nang dumating ka sa buhay ng mag-aama. Nakangiting wika nga ni Manang Celia na tinutulungan nga siyang magluto ng kare-kare na paborito daw ni Steve. Dati, ni halos hindi nga magkita-kita ang mag-aama kahit pa nasa iisang bubong lang sila. Pero ngayon halos lagi na silang sabay-sabay kumain. Dati hindi rin marunong umiti ang si Steve. Pero ngayon, lagi na siyang nakangiti. Maganda ang epekto mo sa mag-aama iha. Dagdag pa nga nito, kaya napakagat ng labi nga. Si Cora tagad ngang nakaramdam ng kilig. Salamat po Manang Celia. Sagot na nga lamang niya. 11:00 yun ang tanghali nang matapos nga siyang magluto kaya naman naglulan nga siya sa mga Tupperware at nagba siyang bumiyahe nga na papunta sa ospital kung saan nga nagtatrabaho si Steve. Nang makarating ay agad nga siyang dumiretso sa information desk. Magandang araw. Pwede ko ba mangalaman kung saan po makikita si Dr. Steve Hidalgo dito? Saad nga niya sa babae. May appointment po ba tayo kay Doc, ma'am? Magalang na tugon naman ng babae. Wala pero dadalhan ko lang sana siya ng lunch. Sagot naman ni Cora. Kaano-ano po kayo ni Doc, ma'am? Tanong ulit nito pero hindi nga siya nakasagot kagad. Kaibigan niya ako. Sagot na nga lamang niya maya-maya pa. Naku ma'am, pasensya na po Nasa protocol po kasi ng ospital na bawal po kaming tumanggap ng kahit na ano mula sa mga hindi naman kaano-ano ng staffs. Nag-aalala ng wika naman ito.
Hindi, ayos lang. Naintindihan ko. Pero wala ba tayong ibang pwedeng gawin? I mean, ibibigay ko lang naman talaga tong lunch eh. Nakangiting wika nga niya. Pwede po tayong mag-iwan ng ID dito, ma'am. Kaso busy rin po kasi si Doc. Itatawag ko na lang po muna sa opisina niya kung ayos lang. Sad naman ang babae kaya mabilis nga siyang tumango. Sige, salamat ah. Ani at maglalabad na nga sana ng ID nang saktong nakita nga niya si Steve na seryosong naglalakad kasama ang isang babae na mukha ring doktor base sa suot nito. Ayun pala siya. Habulin ko na lang. Ihatid ko lang naman tong lunch eh. Iabot ko lang. Ani at mukhang magsasalita pa nga sana ang babae. Pero hindi na nga niya hinintay pa yon. Kasi patakbo na nga siyang nagtungo sa direksyong dinadaanan ni Steve. Nang kumaliwa nga siya sa hallway, napangiti siya nang makita ang likod ng naglalakad na si Steve. Akmang tatawagin sana niya ito, pero hindi niya nagawa. Nang makita niya yung kasama nitong babae, na marahang hinila at hinigit ang braso ni Steve. Sa isang iglap ay nawala ang ngiti sa labi ni Cora at napalitan ng kirot sa puso nang makita nga na hinalikan ng babayang lalaki. Hindi alam ni Cora kung gaano nga siya katagal nang takatingin sa mga to at pakiramdam niya ay binabasag nga ang puso niya. Kaya naman sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa niya bago dahan-dahang tumalikod para maglakad nga paalis. Hindi niyo po naabutan, ma'am? Tanong nga ng babae sa information desk nang makita nga siya nito. Hindi eh. Sagot na nga lamang niya bago malungkot ng umiti at nagmamadali na ngang umalis sa lugar. Hindi naman siya umiyak dahil sa nakita, pero aminado nga siya na sobra siyang nasasaktan. Hindi rin naman niya sinisisi si Steve kasi ay wala naman itong kahit na anong sinabi o ipinangako sa kanya kahit pahinalikan nga siya nito noon. Siya lang naman itong umasa. Hindi rin niya maiwasan na hindi makaramdam ng insecurity kasi ay sobrang ganda ng babae. Tapos doktor pa. Hindi gaya niya na wala pang napapatunayan sa buhay. Mommy, hindi naman po kayo nakikinig sa amin eh. Nakangusong reklamo nga ng kambal. Kinagabihan habang kasama niya ito sa sala ng bahay at naglalaro. Tapos nang kumain ng dinner ang mga to pero ayaw pa nga nilang matulog kasi gusto pa daw nilang hintayin ang daddy nila. Pasensya na mga Bea, medyo masakit lang kasi ang ulo ko eh. Sagot niya kaya tinignan nga siya ng kambal na may halong pag-aalala. Are you okay po, Mommy? Gusto niyo po bang massage ka po namin sa ulo? Or yakapin ka na lang po namin ng mahigpit? Power hug para po mawala po yung pain niyo. Malambing na wika naman ni Elise na yumakap agad sa kanya. Sunod namang lumapit si Ellie na yumakap din kaya kahit na papaano napangiti si Cora. Ang sweet naman ng mga baby na yan. Pero okay lang talaga ako, salamat sa inyo ah. Wika nga ni Cora. Kasabay noon nagbukas nga ang pinto ng bahay at pumasok doon si Steve na mukhang seryoso at wala nga sa mood. Daddy! Daddy, alam niyo po ba marami po kaming nakuhang stars sa school? Very good po kami, Daddy, tapos na rin po kami sa homeworks namin. Nagpe-play lang po kami ngayon habang hinihintay ka po namin, Daddy. Kwento pa nga ng kambal. That's good. Sige na, kailangan ko nang magpahinga, I'm tired. Wika nga nito. Pero Daddy, hindi pa po kayo nag-eat ng dinner eh. Dapat po eat muna po kayo para magkaroon po kayo ulit ng energy. Tipid na tugon nga nito. Daddy, are you okay po? May masakit po ba sa inyo? Si Mami po kasi masakit daw po ang head niya. Gusto niyo po massage din po namin kayo? Daddy, can you play with us po please? Or manood po tayo ng movie? Marami pa po kaming kwento sa inyo eh. Madaldal na sad pa nga ng mga to. I said I'm tired and I want to rest. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Medyo mataas pa nga ang boses. Nasaad ni Steve bagay na ikinagulat ni Cora. Maging ng kambal na nagmamadali pang tumakbo palapit sa kanya na tila natakot. Hindi mo naman kailangan gawin yan sa mga bata. Ang sigawan sila. Naiinis naman ang saad ni Cora. Anong hindi? Ang kukulit nga eh. Gaano ba kahirap intindihin na pagod ako at gusto kong magpahinga? And don't ever tell me what to do. Baka nakakalimutan mo kung anong papel mo sa bahay na to.
Ipapaalala ko lang na hindi mo sila anak. Yaya ka lang nila. So you should know your place. Madiin panganigit ng lalaki kaya agad na napasinghap nga si Cora. Maging si Steve ay tila nagulat at nahimasmasan dahil sa sinabi niya, lalo na nang makita ang sakit na rumihistro nga sa mukha ng babae. I didn't mean that. It's just that. Hindi na nga nito nagawang ituloy pa ang sasabihin. Napailing na nga lamang ang babae. Hindi po, Dr. Sir. Tama naman po kayo eh. Pasensya na po sa pagiging pakialamera ko Nawala lang po talaga sa isip ko na wala nga po pala akong karapatan at papel dito. Pagpuputol ni Cora, sasabihin nito kung kanina ay parang binabasag ang puso niya sa nasaksihan, ngayon pakaramdam niya na dudurog na talaga ito. Magpahinga na po kayo. Kailangan na rin namin pong magpahinga ng mga bata. Dagdag pa nga nito tapos marahan ng hinila ang kambal papunta sa kanilang kwarto sa ikalawang palapag. Mari namang napapikit si Steve sa nangyari at nahilot pa nga niyang sentido niya. Sobra siyang nakaramdam ng hiya, kaya naman nagpa siyang dumiretso na nga muna sa kwarto niya para maligot magpalamig ng ulo. Tapos ay balak nga niyang kausapin si Cora para sinserong makahingi ng sorry dito. Pagkalipas ng ilang minuto, nang matapos ay nagpa siyang lumabas. Sakto namang nagbukas ang pinto ng kwarto ng kambal at lumabas din doon si Cora, kaya agad silang nagkatinginan. Cora, can we please talk? Mababa ang boses na sad niya kaagad. Tungkol po saan? Seryosong tugon ng babae. I just want to say sorry. Hindi ko sinasadya. Trust me, I didn't really mean what I said earlier. Ang dami lang namang nangyari ngayong araw and I'm exhausted. Pero mali ako. Mali na ibuntun ko sa inyo ng mga batang iyong stress at mga iniisip. Nalulumo na sad nito. Naku, okay lang po. Naintindihan ko naman tama rin naman po kayo. Kung wala na po kayong kailangan, magpapahinga na rin po sana ako. Walang emosyon na sagot na nga lamang ni Cora. Kaya mas lalong nakadama ng panlulumo si Steve kasi alam niyang nasaktan niya talaga ang damdamin ng babae. Wala na nga siyang nagawa pa. Naglakad na nga lamang paalis si Cora. Nang makapasok naman si Cora sa silid, ay hindi na niya napigilan na bumuhos ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ba naman kasi niya maintindihan kung bakit sa maiksing panahon lang ay nahulog na siya sa lalaki dahil lang hinalikan siya nito ng isang beses at pinakitaan ng kabutihan. Heto tuloy siya ngayon. Nasasaktan. Hindi alam ni Cora kung gaano siya katagal na umiiyak ng gabing iyon ni ayaw siyang patulugin ng sakit na nararamdaman. Kaya masakit at mahirap man para sa kanya, lalo na't nangako siya sa mga bata na hindi niya iiwan. Ang mga ito ay gumawa siya ng isang desisyon. Iyon ay ang umalis na. Ayaw niyang saktan ng mga bata. Pero kung hindi niya gagawin ito, siya lang din ang mas masasaktan at mahihirapan sa huli. Hindi siya matigil sa pagluha nang tinawagan ng tatay niya para magpasundo. Hindi na niya nagawang magpaalam kahit na kanino, pero iniwan niya sa bedside table iyong sobre na naglalaman ng sahod o bonus daw na bigay sa kanya ni Steve. Donut mga suki! Donut kayo dyan, malinis, malaki, malambot at masarap. Bili na nga mga suki. Nakangiti at malakas. Nasigaw nga ni Cora isang hapon habang nasa plaza siya para magtinda ng donut. Ilang araw na mula nang mangyari ang lahat at ilang araw na nga niyang sinusubukan na ibalik sa dating normal ang buhay niya. Nung gabing sinundo nga siya ng tatay niya sa mansyon ni na Steve, hindi nga siya matigil sa kaiiyak. Pero hindi naman nagtanong ang mga magulang niya kung anong nangyari. Bagkus niyakap lang siya ng mga to. Kahit ngayon hindi pa rin alam ng mga to ang totoong rason kung bakit basta na nga lamang siyang umalis doon at nagpasundo ng 10 oras na gabi. Nang biglang, Mommy! Sigaw nga ng familiar na boses maya-maya pa. Kaya gulat nga siyang napalingon at nakita ang kambal na kasama ang ama
ng mga to na si Steve. Elise? May halong kaba na wika niya. Pagkalipas kasi ng ilang araw ay ito ang unang beses na unang ulit niyang nakitang mag-aama. Mommy, nagtatampo po kami sa inyo kasi po basta na lang po kayong umalis ng house eh. Hindi po kayo nagpaalam, di ba po? Promise nyo po na hindi nyo kami iiwan. Dapat po tinutupad pa ang mga promise. Sunod-sunod nga na saad ng kambal. Naku, pasensya na. May mga kailangan kasi ako asikasuhin eh. Pagdadahilan na nga lamang niya. Kailan po kayo uuwi ng bahay? Ayaw nyo na po bang bumalik sa amin? Ayaw nyo na po ba sa amin? Malungkot na tanong ng kambal. Naku, hindi naman sa ganun. Ano kasi, kailangan ko lang naman mas mag-focus sa pag-aaral ko. Saka, friends pa rin naman tayo kahit na wala na ako sa inyo, diba? Nandito ako tuwing weekends, pwede niyo akong puntahan dito. Saad niya. Pero gusto po namin kapag nasa house po kayo eh. Gusto po namin kapag kasama po namin kayo. Uwi na po kayo sa house, please. Hindi na po kami magtatampo, hindi naman po kami sa love ka po namin. Dagdag pa nga ng mga to. Mga anak, bakit hindi muna kayo maglaro doon sa playground? Kakausapin ko lang ang mommy nyo. Saad nga ni Steve na itinuro pa nga ang playground sa hindi kalayuan. Kaya napalunok na nga lang laway si Cora. Bukod sa kinabahan siya sa ideya na mag-uusap nga sila ng lalaki ay parang saglit na huminto ang pagdibok ng puso niya. Nang marinig mula sa lalaki ang mommy daw siya ng kambal. Hindi Cora, hindi ka marupok. Kaya nga nasasaktan kasi asyumira ka eh. Pag-isip ka nga. Napapailing na nga lamang na singhal nito sa kanyang sarili. Nang napalingon siya sa lalaki nakita niyang wala na nga ang kambal. Cora, can we please talk? Mahinahong tanong naman ng lalaki na humakbang nga palapit sa kanya. Tungkol po saan sir? Seryosong tugon nito. Tungkol sa mga nangyari. Look, alam ko na mali ako at sobra akong nahihiya sa mga nasabi ko. Lalo na pagkatapos ng maraming kabutihang pinakita mo. Hindi lang sa mga bata, pero sa akin na rin. And I'm really sorry. Okay lang po. Wala naman po sa akin ng mga yun eh. Pasensya na rin po kung basta na lang po akong umalis. Sagot na nga lamang nito. Naiintindihan ko. Kasalanan ko naman eh. Pero kailangan kang bumalik sa bahay. Miss na miss ka na namin. I mean, miss ka na ng mga bata. Utal nga na dagdag pa nga nito. Hindi na ho sir. Pero salamat po sa offer Malaking tulong po yung ibinigay niyo sa akin. Seryosong sad nga nito at parang bahagyang kinurot ang puso ni Steve dahil sa narinig. Kahit naman, hindi man kasi aminin ni Cora, ramdam niyang galit pa rin ito sa kanya't nasasaktan. Kung wala na po kayong sasabihin, alis na po ako. Kailangan ko pa po kasing magpaubos ng tinda ko, pakisabi na lang din po sa mga bata. Dagdag pa nga nito. Bibilihin ko lahat ng paninda mo. Agad na uwi ka ng lalaki. I mean, I just stay a little bit longer and talk to me please. Ano bang kailangan kong gawin para maipakita sa'yo na nagsisisi ako sa mga nasabi ko? Please tell me. I'll do anything para lang bumalik ka sa bahay. Nagsusumamo na dagdag pa nga nito. Wala po sir. Wala po kayong kailangan gawin. Kaya nga nang sinabi ko okay na po. Wala na po sa akin yung mga nangyari. Hindi niyo po kailangan humingi ng sorry kasi tama naman po ang sinabi niyo eh. Hindi ako ang ina nila. Kaya hindi dapat ako manghimasok sa kung paano niyo sila gustong disiplinahin. Sagot nga nito. Pero mas naging magulang ka sa kanila kaysa sa akin. Kaya sobra akong nahihiya sa mga nasabi ko. So come back to us please. Kasi alam mo sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko bang maging isang mabuting ama kung wala ka. Pakiusap nga nito kaya gulat nga siyang napatingin sa nagsusumamong mukha ng lalaki. Sinabi ni Manang Celia na nagluto ka daw para sa akin nung araw na yon pero bumalik ka sa bahay na hindi na ibigay ang pagkain sa akin. May I ask why? Tanong pa nga nito. Malaki po ang ospital. Hindi kita nahanap. Pagsisinwaling na nga lamang niya at nag-iwas ng tingin. Yun ba talaga ang rason? Mababa ang boses na tanong nga ng lalaki kaya hindi nga siya nakasagot. Nakita mo yung ginawa ni Jasmine, tama ba ako?
Tanong pa nga nito at hindi nga niya ulit nasagot yun. She's Dr. Jasmine Buenaventura. And she's just a colleague from work. Pagpapaliwanag ng lalaki. Colleague? Pero naghahalikan? Wala sa sarili na bulong nga, may Cora sa sarili. Wait, is this the one of the reason kaya umalis ka? I mean, bukod sa mga nasabi kong masakit, kaya rin ba hindi mo ibinigay ang lunch na dala mo? Kasi nagseselos ka? Tanong nga ng lalaki kaya nanlaki ang mga mata niya. Ha? Hindi Huwag kang ang feeling dyan. Ano ka, Gold? Ano naman? Ang paki ko kung maghapon at magnabag kayong maghalikan. Tsaka maganda siya, doktor din, bagay kayo. Tila naiinis nga na sagot niya. May halong pait na dagdag. She's just a friend. Walang kahit na anong namamagitan sa amin. Nagulat lang din ako na basta na nga lamang niya akong hinalikan ng araw na yon. At kung nandoon ka talaga, sana nakita mo na itinulak ko siya, palayo at sinabihan na hindi tamang ginawa niya. Paliwanag ng lalaki. Anak si Jasmine ng president ng ospital. And that day, papunta kami sa boardroom. Kung saan naghihintay sa amin ang mga may posisyon sa ospital. They want to promote me as the chief medical officer, a position that I've been eyeing for a while now. Pero nalaman ko na kaya pala gusto nila akong i-promote ay dahil nakiusap ang si Jasmine sa papa niya. At dahil iniisip din ng papa niya na may relasyon kami. Hindi dahil nagagalingan sila sa akin bilang isang doktor. So I got mad and I turned down the offer. Kaya wala rin ako sa mood pag-uwi ko. Kaya sa inyo ko naibuntong ng mga batang inis ko. Alam ko na mali at hindi ako mapapagod na humingi ng sorry sa'yo. Mahabang dagdag pa nga nito. Nagulat naman si Cora sa mga narinig at aminado nga siya na gusto rin naman niyang malaman kung bakit mukhang wala nga ito sa mood nang umuwi nga ito ng gabing yun. Well, valid naman ang naramdaman ng lalaki pero nasaktan pa rin siya. Sana tinanggap mo pa rin ang posisyon. Sayang pa rin yun. Tugon niya. Tataas nga ang posisyon ko pero mas madadami naman ang trabaho ko at mas mawawala ng oras sa mga bata. Kaya naisip ko, mas okay na ako na ganito. Sagot ng lalaki. Sabihin mo naman sa akin kung paano mawawala ang galit mo sa akin, please. Kung ano ang kailangan kong gawin para lang mapapayag kitang bumalik na sa amin. Tanong pa nga nito. Pasensya na po pero wala talaga eh. Nung gabing umalis ako, desidido na talaga ako noon. Marami pa namang iba dyan na magagaling at mababait na pwede niyong kuhanan ng magiging yaya ng kambal. Tiyak maintindihan ni Ellie at Elise kung hindi na ako babalik. Sagot niya. Marami nga but they won't be you. Cora, I like you. Wika ng lalaki habang nakatitig sa mga mata niya. Kaya napasinghap siya. Huh? Nalilitong tanong nga ni Cora. I said I like you. Alam ko naging malabo ako pagkatapos ng gabing hinalikan kita. Hindi ko rin kasi alam kung paano kita kakausapin. Kasi nahihiya ako sa'yo. Kasi ayokong isipin mo na hinalikan lang kita kasi may pagkakahawig kayo ni Eliza. At siyang nakikita ko sa'yo. Pero magkaiba kayo, Cora. Magkaiba. You are both beautiful and unique in your own little ways. Alam mo sa totoo lang mula nang mawala si Eliza, hindi ko inakala na makakakilala pa ako ng isang babae na papasaya sa akin. Isang babae na ibabalik sa labi ko yung ngiti na matagal na wala. But then dumating ka at ayokong sayangin ang pagkakataong to para muling sumaya at magsisi sa huli na wala akong ginawa. Kaya kung hindi kita mapapapayag na bumalik sa bahay bilang stay-in tutor ng mga bata, well, brace yourself kasi manliligaw ako sa'yo. At sisiguraduhin ko na kapag bumalik ka sa bahay, ang asawa ko na at mommy ni na Ellie at Elise. Sad pa nga nito. Well, bastard ka na. Sagot naman kunwari ng babae. Wait, what? Agad-agad? Nakakunot ang noong tanong ng lalaki. Hello, magto-23 pa lang ako no ikaw 30 na. Ang tanda mo na kaya para sa akin. Pagpapakipot nga ni Cora. That age is just a number. And our age difference can stop me from courting you hanggang sa mapasagot kita hanggang sa maging akin ka. Napapangiti at malambing ang boses. Nasagot nito. Para namang
Mauubusan ng hininga si Cora sa narinig. Gusto niyang umiti at magsisisigaw sa kilig, pero pinipigilan niya ang sarili kasi ayaw niyang isipin ni Steve na marupok siya. Kahit pa alam naman niya sa sarili na marupok talaga siya. Sino bang hindi rurupok? Ang gwapo ng lalaking nagsusumamo sa kanya ngayon. Nasaktan man siya sa mga sinabi nito. Nakita naman niya ang sincerity ng lalaki kaya alam niyang hindi talaga niya ito sinasadya. Di man ligaw ka kung gusto mo. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na mahirap akong ligawan. Kasi hindi ako easy to get. Kasi isa akong dalagang Pilipina. Wika niya at pilit na nagpipigil nga ng ngiti. Kung ganoon, ihanda mo na rin ang sarili mo. Kasi sisiguraduhin ko na mahuhulog ka ng sobra sa akin. Yung tipong hindi mo ako matitiis. At wala ka ng ibang magagawa kundi ang nasagutin ako. Nangaharot naman na sagot nga ng lalaki kaya mabilis na nag-iwas ng tingin si Cora. Bahala ka nga dyan. Bulong pa nga nito bago nagpa siyang paandarin ng ang tricycle at umalis na. Ginawa naman ni Steve ang pangako niya. Sobra kasi siyang bumawi kay Cora at nanligaw. Halos araw-araw nga kung puntahan siya nito sa bahay nila, formal ding kinausap ni Steve ang mga magulang ni Cora. Personal na humingi ng dispensa sa nagawa at personal ding humingi ng permiso na ligawan ng babae. Kapag nga gusto siyang ayaing mag-date ni Steve, ay laging ginagawang dahilan nito ang mga bata. Kaya wala siyang magawa kung hindi ang pumayag. Well, wala rin naman siyang balak na tumanggi. Kasi nga ay nagpapakipot lang naman talaga siya. Hindi rin naman kinaya ni Cora na magpakipot at magpebebe ng matagal. Lalo pat madalas siyang tinititigan ng gwapong lalaki gamit ang tila ng aakit nitong mga mata. Kaya naman, pagkaraan lang ng halos 1 buwan ay sinagot na niya ito. Pero hindi pa rin siya bumalik sa bahay ni Steve. Bagkus ay napadalas lang ang pagpasyal at pagdalaw niya sa mga ito. O kung hindi naman ay ang mag-aama ang papasyal sa kanila. Naging supportive din naman ang buong pamilya ni Cora sa relasyon nila ni Steve. Lalo pat nakita nila na napapasaya nga siya ng lalaki. Pagkalipas pa ng ilang buwan ay nakapagtapos na si Cora sa kolehiyo. Bukod sa mga magulang niya, na sinamahan siyang umakyat sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma, ay sumama rin si Steve na lumuhod at nag-propose din sa kanya ng araw na yon. Siyempre, hindi naman siya nagdalawang isip na sumagot ng oo. Hindi sila agad na ikinasal kasi ay nag-prepare pa si Cora para sa pag-take ng LET. Todo suporta nga si Steve sa kanya kaya mas lalo siyang napamahal sa lalaki. In short, pagkatapos ng mahigit 1 taong relasyon nila, nang ganap ng guro si Cora, ay saka sila nag-isang dibdib. Simple lang ang naging kasal, mga pamilya, kamag-anak, at malalapit na kaibigan lang ang imbitado. Pero napuno naman ng pagmamahal at saya ang araw na yon para sa kanilang lahat. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa nila dahil nariyan ang mga pagkakataon na nagkakatampuhan sila. Pero ang nakakatuwa ay hindi naman nila pinatatagal ang mga hindi pagkakaintindihan at hindi sila natutulog sa gabi nang hindi nagkakaayos. Pagkatapos ng mahigit 1 taon bilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng panibagong anghel. Nakakatuwa kasi ay kambal ulit ang mga iyon. Isang baby boy na pinangalanan nilang Stephen at isang baby girl na pinangalanan naman nilang Stephanie. Sa pagdating ni na baby Stephen at Stephanie sa buhay nila ay tila mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan ng pamilya na binuo nila. I'm so lucky. Pakiramdam ko wala na akong mahihiling pa. Nakangiting wika nga ni Steve isang gabi nang pumwesto mga sa likod ni Cora at niyakap ang asawa habang pinapanood nga sina Ellie at Elise na binabantayan nga at nilalaro ang kapatid nila. Sobrang kinumpleto mo talaga ang buhay namin nila Ellie at Elise. Lalo na nang ibinigay mo sa amin, sina Stephen at Stephanie. Kaya maraming salamat ulit asawa ko. Sobrang swerte ko sa inyo ng mga anak natin.
Dagdag pa nga nito, mas maswerte kami ng mga anak natin sa'yo, asawa ko. Nakaiting sagot ni Cora. Alam nating pareho na hindi ako perpekto, pero mamahalin at aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Sa abot ng makakaya ko, kayo ang buhay ko at mahal na mahal ko kayo. Malambing na sad nga nito at masinigpitan nga ang yakap sa asawa. Mahal na mahal ko rin kayo. Sagot naman ni Cora. Oo nga pala, death anniversary ni Eliza bukas diba? Magluluto ako para mapasyalan natin siya sa sementeryo kasamang mga bata. Dagdag pa nga nito kaya mas lalong napangiti si Steve. Sobrang swerte kasi talaga niya kay Cora. Ni hindi ito kailanman nakaramdam ng selos kay Eliza. Hindi dahil wala na ito, kung hindi dahil mataas ang respeto nito sa babae bilang ina ng mga panganay nila. Si Cora pa nga ang madalas na nag-aaya sa kanila na pasyalan ng puntod nito sa sementeryo. Kasi ayaw daw niya na makalimutan at mawala ang buhay nila ni Eliza. Kahit nang bago sila ikinasal, ay pinuntahan nga nila ito at formal na nakiusap nga si Cora. Sa puntod nga ni Eliza na maging asawa ni Steve at ina nga ni na Ellie at Elise. Simple man ang naging kwento para sa iba, tiyak naman nakapupulutan ito ng maraming aral. Mga aral na alam nilang madadala at magagamit nila sa kahit na anong pagsubok ang harapin pa nila sa buhay na magkasama. Alam ni na Cora at Steve na hindi pa nga dito nagtatapos ang kwento. Bagkus, ito pa lang ang tunay na simula at handa na nga silang harapin ng lahat basta magkakasama silang magpapamilya. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa pakikinig at shoutout po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam San Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino,
Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubay